Culyat Bridge 2 nagbukas na kaninang umaga sa light vehicles. Ito'y matapos ang isinagawang load test at inspection ng mga tauhan ng Department of Public Works and Highways. Si Gab Villegas sa sentro ng balita. Ininspeksyon ngayong araw ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang Culyat Bridge 2 sa Congressional Avenue sa Quezon City. 2 linggo matapos ang nangyaring sunog kung saan 46 na kabahayan na nasa ilalim ng tulay ang tinupok ng apoy. Kasama ng kalihim sa pag-inspeksyon si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Kaninang alas 7 ng umaga nang binuksan sa mga light vehicle ang nasabing bahagi ng Congressional Avenue. Ayon sa kalihim, matindi ang naging pinsala ng sunog sa tulay. Marami kasing nasirang mga, yung tawag nila, yung mga member, yung mga critical parts nung tulay natunaw. No, kaya kailangan palitan lahat yon. No, so once napalitan yon, kailangan pa rin i-assess yung mga bakal at yung mga ibang semento sa ilalim. No? So yun ang ginagawa ngayon. Ang ilan sa mga motorista nagpapasalamat na muli nang nabuksan sa trapiko ang bahagi ng Congressional Avenue. Malaki po. Kasi maalwan na po yung yung daanan. Hindi na ganong traffic sa loob kasi nung sarado yan, traffic dito sa loob. Kaya kami minsan nahihirapan kami kung saan kami dadaan, susurgat. Kaya pag predicate pasero namin, umiikot pa rin ng malayo. Salamat sa DPW na okay na. Upang hindi na mabalikan pa ng mga informal settlers ang ilalim ng tulay para matirhan o matayuan ng mga bahay, naglagay na ang QC Department of Engineering ng perimeter fence sa ibabaw at ilalim ng nasabing tulay. Nailipat na rin sa transition housing sa Barangay Piatas ang 38 pamilya na naapektuhan ng sunog. Doon mananatili ang mga apektadong pamilya hanggang sila ay mailipat sa permanente nilang tirahan na ipagkakaloob ng National Housing Authority sa Barangay Batasan Hills. Nagpapasalamat rin ang alkalde sa mabilis na pagtugon ng DPWH na ayusin ang tulay. Sobra kaming masaya dahil ang bilis ng responde ng DPWH. As soon as nangyari yung apoy, ay agad-agad din namin tinawagan ang Maynilad at saka ang DPWH at mabilis talaga silang nag-respond. The day after ay meron ng pinadalang team, mabilis ang assessment at ngayon natutuwa kami dahil for 2 weeks medyo naging inconvenience siya sa mga motorista dahil hindi madadaanan pero ngayon nabukas na sa light traffic. We are very grateful and we're looking forward to the assessment, comprehensive assessment na gagawin at sana sa konting retrofitting lang ay pwede na maging normal, no, ang pagdaloy ng trapiko. Gab Humilde Villegas para sa Bayan.